Nakaupo si Jan sa swivel chair niya. Iniisip niya si Tamara dahil bago siya umalis sa rest house kanina, ibang-iba ito. Pakiramdam niya may iba o baka napapraning lang siya. Nang halikan niya ito, hindi man lang gumanti ng halik sa kanya. Nang tanungin niya kung may problema, wala naman daw. Hindi lang daw maganda ang pakiramdam niya. Ayaw niya sanang umalis kaso lang kailangan niya bumalik ng Manila. Ngayon ang labas ng result ng DNA test. Sir? Natigil siya sa pag-iisip nang pumasok ang sekretarya niya. Sir, may letter po kayo galing Biolab. Agad siyang napatayo at lumapit agad sa sekretarya niya. Salamat, Mira. Lumabas ang sekretary niya at agad niyang binuksan ang sobre at hindi magkanda-ugaga sa paglabas ng laman nito. Agad niyang binuklat ang naturang sulat. Yes! Napasuntok siya sa hangin nang makita ang resulta ng DNA test nila ni Yam. Walang dudang anak niya ito. Alam na naman niya at sigurado siya na siya ang tatay ni Yam, pero sobrang saya pa rin niya na makita ang resulta ng DNA test. Agad niyang kinuha ang cellphone at tinawagan si Tamara, pero hindi niya ito makontak. Kaya tumawag na lang siya sa landline sa rest house na agad namang may sumagot. Hello? Sabi ng nasa kabilang linya na sigurado siyang si Nana Marta yon. Nana Marta, si Jan po to. Si Tams po, anong ginagawa? Wala siya dito, Sir Jan. Sagot ni Nana Marta. Nasa labas ba? Pakisabi po na pupunta ako ngayon. Naku sir, wala eh. Kanina pagkaalis mo agad din siyang umalis, dala lahat ng gamit. Ano ho? Saan daw pupunta? Tanong niya. Hindi sinabi. Tinanong ko pero hindi ako sinagot. Sige po, Nana Marta, salamat. Agad niyang pinatay ang telepono. Napaisip siya parang may mali talaga. Agad siyang lumabas ng opisina niya at mabibilis ang hakbang na tinungo ang elevator. At agad na pinindot ang button kung saan ang parking lot. Mabilis ang mga hakbang niya na tinungo ang sasakyan niya pagkalabas niya ng elevator. Agad siyang sumakay at walang sinayang na oras. Pinandar niya agad ang sasakyan. Anong nangyayari, Tams? Bakit parang hindi magandang pakiramdam ko sa nangyayari? Mga ilang minuto niyang tinahak ang papunta sa bahay ni Tamara na sari-saring iniisip niya. Narating niya ang bahay ni Tamara. Nakita niyang bukas ang gate ng bahay. Agad niyang pinarada ang sasakyan sa tapat ng bahay at mabilis siyang umibis ng sasakyan at patakbo siyang pumasok. Tams! Gulat na gulat din si Tamara na makita siya. Nakangiti si Jan pero nakita niya ang mga luggage nito kaya nawala ang pagkakangiti niya. Saan ka pupunta? Tanong niya at lumapit siya kay Tamara. Tumawag kasi si Mommy biglaan. Magbabakasyon sana kami. Actually, tatawagan na sana kita eh. Pagsisinungaling nito. Saan? Singapore. We need to talk. Sorry, Jen, pero nagmamadali kami. Tawagan na lang kita. Tams, may problema ba tayo? Umiling si Tamara. Medyo iba talaga ang nararamdaman niya. Wala, okay tayo. Okay na okay. Sagot ni Tamara pero medyo taranta ito. Lumapit pa si Jen kay Tamara. Tams, we need to talk now. What about? Pigil na pigil ni Tamara ang paghinga niya. About Yam. Jan, please, nagmamadali kami. Kanina pa nag-aantay sila mami. Babalik naman kami agad eh. Walang preno niyang litanya. Ayaw niyang marinig ang sasabihin nito. Tams, tungkol to sa totoong daddy ni Yam. Agad na tumalikod si Tamara. Bigla na lang may tumulong luha sa mga mata niya at marahas niya itong pinahid. Tams, stop it! Mabilis na humarap si Tamara. Nagulat naman si Jan sa reaksyon nito. Lalo ang pagtulo ng luha nito. Tamara, what's wrong? He reached her cheek but she shoved it away. Kaya lalong naguluhan si Jan. Umalis ka na. Mahinang sabi ni Tamara. Tamara, ano bang nangyayari? Naguguluhan niyang tanong. Nagmamadali kasi kami dyan. Tams, kailangan muna natin mag-usap. About Yam, about me. About the stranger guy na nakasama mo 4 years ago. Shut up, Jan. Tama na. Hindi ikaw yun. Hindi ikaw yun. Hindi niya na napigilan ang emosyon niya. Panas niyang binigkas sa unang mga salita, pero pasigaw ang huling salita. Nagulat si Jan sa sinabi niya. How did you know? How did you know? How sure are you na ikaw yun? Balik na tanong niya dito. Tams, ako yun. Look at this. DNA result. It's positive. Kinuha ni Tamara ang papel na halos manginig ang kamay niya. Hindi to totoo. Pwede tong pekein. Ito, Tams. It's yours. Pinagmasdan ni Tamara ang hikaw. Umalis ka na. Tamara! Kailan mo pa alam?
Kailan pa? Nung ayain ko kayo mag-Hong Kong. How dare you dyan? Niloko mo ko. Tamara, hindi. Hindi ko lang nasabi kasi wala ka pang ebidensya. Umalis ka na. Wala kang anak. Yam is only mine. Tamara, please. Go away! Niloko mo ko. Niloko mo ko. Paulit-ulit niya habang pinagpapalaw si Jan sa dibdib. Masamang-masama ang loob niya dito at nilulukob din siya ng sobrang takot sa isipang ilalayo nito ang anak niya sa kanya. Mami, bakit mo sinasaktan si Daddy? Natigil siya at nilingon ng anak. Yam, umakyat ka na sa taas. Yaya, iakyat mo na si Yam. Yam, di ba lagi mong tinatanong kung sino ang daddy mo? Yam, ako. Ako ang totoo mong daddy, your real dad. Ngumiti si Yam at akmang yayakapin si Jan pero mabilis na kinuha ito ni Tamara. Umalis ka na. Yam, let's go. Alis tayo. Mabilis na yung lumapit si Jan at kinarga ang bata. Akin na ang anak ko! Tamara, hayaan mo ako magpaliwanag. Wala kang dapat ipaliwanag dahil malinaw sa akin ang lahat. Niloko mo ko. Kinuha mo ang loob ko para makuha mo ang anak ko. Now, give me back my son. No, hindi mo siya pwedeng ilayo sa akin. Jan! Malakas niyang sigaw at sinundan si Jan. Huminto siya sa may pinto. Jan ang anak ko! Malakas niyang sigaw, lumingon siya sa Yaya. Yaya, get my bag! Mabilis na kumilos ang Yaya at kinuha ang bag niya na nasa center table at patakbong lumapit sa kanya. Agad na tumakbo si Tamara palabas. Diyos ko, nakakagulantang na revelasyon ito. Sambit ng Yaya habang sinusundan ng tingin ang papalabas sa sasakyan ni Tamara. Sinundan ni Tamara ang sasakyan ni Jan pero bigla na lang itong nawala sa paningin niya. Kaya agad siyang nagpunta sa village kung saan ito nakatira. Pero ito siya ngayon, nakikipagtalo sa security guard ng village. Kuya, parang awa niyo na, papasukin niyo ako. Yung anak ko kinuha ni John Miller. Hilam ng luha ang mata niya habang nakikiusap sa security guard. Ma'am, pasensya na po, hindi po talaga pwede. Tamara? Pinilig niya ang ulo niya para mapagsino ang taong tumawag sa pangalan niya. Mike! Agad na lumapit ito sa kanya. Tumawag si Mike kanina kay Tamara nung nasa biyahe siya palawas ng Manila. Nasabi niya dito na pauwi siya. Nagpunta si Mike sa bahay niya. Pero nakita niya si Jan na buhat si Yam at sumunod naman sa sasakyan ni Tamara at mukhang may problema. Kaya sinundan niya ito. Anong nangyari? Mike, si Yam, kinuha ni Jan. Tulungan mo ako. Parang awa mo na. Pumalahaw na ito ng iyak. Hindi ko maintindihan, Tamara. Kuya, please, papasukin mo na ako. Parang awa mo na. Ma'am, pasensya na po. Hindi talaga pwede. Anong hindi pwede? Kinuha ni Jan ang anak ko. Tapos hindi niyo papapasukin? Tamara, tama na. Halika na nga muna. Inakay siya ni Mike sa may passenger seat at pinasakay siya. Dito ka muna. Agad na tumakbo si Mike sa sarili niyang sasakyan at agad na tinabi ang sasakyan. Umibis ulitin ang sasakyan at patakbong nagpunta sa sasakyan ni Tamara at sumakay sa driver's seat. Kinuha nito ang cellphone at may tinawagan. Magkita tayo sa condo now. Yun lang at pinatay nito ang cellphone. Tumingin muna ito kay Tamara na iyak pa rin ang iyak bago binuhay ang makina ng sasakyan at pinaandar. Narating nila ang condo ni Mike at pagpasok nila sa pad nito, pinaupo siya sa sofa. Agad itong kumuha ng tubig at pinainom kay Tamara. Tamara, calm down. Alo ni Mike. How can I, Mike? Ang anak ko kinuha ni Jan. Pero bakit? Sir. Ricky, pakikuha ng sasakyan ko sa Legazpi Village. Nasa labas lang ng village nakapark. Binigay ni Mike ang susi niya rito. Okay, sir. Agad naman itong umalis at muli niyang sinara ang pinto. Umupo ulit si Mike sa tabi ni Tamara. Tamara, ano ba talaga nangyayari? Bakit kinuha ni Jan ang anak mo? Mike, I want my son. Please help me. Baka kung saan siya dalhin ni Jan. Tahan na. Bakit niya gagawin yun? Si Jan. Siya ang tatay ni Yam. Agad na kumalas ng yakap si Mike. Si Jan, pero akala ko dito lang kayo nagkakilala. It was a long story. Hindi ko alam na siyang tatay ni Yam. Ang gulo, Tamara, hindi ko makuha. Nilahad niya kay Mike ang kwento kung paano siya nabuntis. Nakinig naman itong mabuti. Sobrang hindi ito makapaniwala sa narinig. Tahan na, makukuha mo ang anak mo, tutulungan kita. Jan, anong kalokohan to? Ibalik mo si Yam kay Tamara. Mag-usapan niyo to. Ma'am, naguguluhan na ako. Kung hindi ko kinuha si Yam, mawawala magin ako. They were supposed to leave. Kung hindi ako dumating. Gulong-gulo si Jan.
Yun ang naisip niyang gawin para hindi tuluyang makaalis sila Tamara. Alam niyang hindi ito magbabakasyon. Ang pinagtataka niya kung paano nito nalaman. 4 lang silang nakakaalam. Ang mami niya, Mark and Marky. Imposibleng sabihin yun ni Mark kay Rika dahil suggestion pa nga nito na wag sabihin. Jan, nanay din ako. At kung mawawala ka sa akin, ikakamatay ko yun. Hindi mo ba naiisip yun? Ma'am, I know. Ibabalik ko siya. But not now. Paano ba niya nalaman ang tungkol dito? Sasabihin ko na dapat sa kanya eh. I told you na magagalit niya kung malalaman niya pa sa iba. Kinuha niya ang cellphone niya at agad na tinawagan si Mark. Hello dude, we have to talk. Si Tamara alam na niya ang lahat. Galit na galit siya. Sinabi mo ba kay Rika ang tungkol dito? Of course not. Mabilis na sagot ni Mark. Pumunta ka dito sa bahay, isama mo si Rika. Ngayon na bilisan mo. Nag-okay lang si Mark at agad niyang pinatay ang cellphone. Umupo ulit ito sa sofa. Daddy! Patakbong lumapit siyam kay Jan na galing sa taas ng bahay. Kasama ng matandang yaya ni Jan. Kinandong niya ang anak. Daddy, where's mommy? Nagtinginan si Jan at mami niya. Umiling lang sa kanyang mami niya na parang dismayado. Yam, dito ka muna kay daddy ha. Magpe-play tayo later. Nag-okay naman ang bata at muling bumaba. At lumapit naman sa lola niya na agad namang kinalong. Dude! Sinalubong niya agad si Mark at Rika pagpasok ng bahay. Nagbeso ito kay Rika at nagmanlihag naman ang dalawa. Umupo sila sa living room. Jan, totoo bang sinabi sa akin ni Mark? Tanong agad ni Rika, tumango si Jan. Where's Tamara? Nakausap mo na ba? Kanina ko pa tinatawagan, hindi ko makontak eh. Nag-aalalang sabi ni Rika. Hindi ko alam eh. Naguguluhan ako. Hindi ko alam magagawin ko. Nandito si Yam, kinuha ko. Ano? Yan, nasisiraan ka na ba? Diyos ko Jan, hindi mo alam kung gaano ka-importante kay Tamara ang anak niya. Malamang nasisiraan na yun kakaisip kay Yam. Walang prenong sabi nito na halos mag-hysterical na. I know pero wala akong choice. Kung hindi ko ginawa yun, alis sila. Rika, hindi ko kaya mawala maging ako. Mahal na mahal ko sila. Napapayo ko ito sa sobrang frustration. Pero iniisip niya na ginamit ko lang siya. Iniisip niya kinuha ko lang ang loob niya dahil gusto ko makuha si Yam. Yun talagang iisipin nun. Sana Jan, sinabi mo lang sa kanya ang totoo nung malaman mo. Ngayon kasalanan ko patuloy dahil ako nagsabi sa inyo ng tungkol sa nangyari sa kanya. Ay nako, pambihira, mapapatay ako ni Tamara nito eh. Paliwanag ni Rika kay Mark. Gusto ko naman talagang sabihin nung malaman ko yun. Itong loko mong boyfriend ang may suggest na huwag ko munang sabihin hanggat walang proof. Napakamot lang ng ulo si Mark. Rika, tulungan mo ako. Hindi ko kakayanin kung mawawala sa akin si Tamara. Sa nakikita ko, mahal mo naman talaga si Tamara pero dyan, kilala ko si Tamara. Ayaw niya ng kasinungalingan. Nasira sila ng daddy niya dahil sa pagsisinungaling niya noon. Pero alam ko mahal na mahal ka niya at alam ko rin na ikaw lang ang nagpapasaya sa kanya. Ikaw lang ang minahal niya ng ganyan. May suggestion ako. Ano? Mabilis sa tanong ni Jan. Pilitin mo makakuha ng custody right kay Yam. At least 1 week sa'yo. Hindi ni Tams kayang mahiwalay kay Yam. Kahit isang araw lang mababalisa na yun. What more kung 1 week siyang malalayo? Paliwanag ni Rika. Anong connect nun? Tanong ni Mark. Siguradong sasama yun dito kahit gaano pa siya kasuklam sa'yo. Salamat Rika. Pero dyan utang na loob, huwag niyong sabihin sa kanya na ako nag-suggest ng ganyan. Baka itakwil ako nun bilang kaibigan niya. Don't worry, hindi ko sasabihin. God, I can't believe na ikaw palang lalaking yun. Kahit ako hindi rin makapaniwala eh. Pero masaya ako sa nangyari. Napangiti siya dahil kahit na namamroblema siya ngayon, hindi naman niya pinagsisisihan ang mga pangyayaring yun. Sa katunayan, masaya pa nga siya. Alam mo bang hindi ako pinapatulog gabi-gabi na kaibigan mo noon? Simula na mangyari yun. Napangisi lang si Mark na maalala ang kalokohan nito noon. Kakahanap sa taong hindi kilala. Pag sumama sa'yo, ikama mo na agad, anakan mo uli para wala nang magawa. Natawa si Jan sa sinabi ni Rika. Kahit problemado siya, napatawa siya. Hindi ko gagawin yun. Di mas lalo nagalit yun sa akin. Ay, napasandal si Jan. Okay nang lahat eh. Hindi ko lang maintindihan kung paano niya nalaman. Nasa conference room si Tamara kasamang abogado na nirekomenda ni Mike. Inaantay niya pagdating ni Jan. Tinawagan niya si Jan ng nakaraang gabi at sinabi naman itong ibabalik si Yam. Pero kailangan nila mag-usap. Sinabi ni Tamara kay Jan na abogado niya ang kausapin ito. Kaya sigurado siyang may kasama rin itong abogado ngayon.
Miss Dilo, in general rule, the child under 7 years old shall not be separated from his or her mother. So, wala kang dapat ikabahala kasi sa'yo mapupunta ang bata. Paliwanag ng abogado niya. I know, pero paano kung mag-file siya ng custody right? Posible po bang mag-grant yun? It's possible. Visitation right ang pwedeng ibigay sa kanya. Kung siya lang ayaw niya sana kahit visitation right, ayaw niya na rin magkaroon pa ng ugnayan kay Jan. May pumasok sa kwartong isang babae. Good morning, I'm Attorney Santos, Mr. Miller's lawyer. Umupo ito sa kabilang side ng mahabang kahoy na lamesa. Maya-maya pumasok si Jan, karga nito si Yam. Yam! Agad na tumayo si Tamara at lumapit. Mommy! Agad na lumapit si Yam sa kanya. Kinarga niya at mahigpit na niyak ang anak. I miss you, baby. Hinalik-halikan niya ito sa pisngi. Tumingin siya kay Jan ng masama. John mouthed, I'm sorry. Umupo ulit si Tamara nakalang si Yam. At si Jan naman sa tapat ni Tamara umupo katabi ng sariling abogado. Let's start. Simula ng abogado ni Jan. Mr. Miller wants a custody of his son. Panimula ng abogado ni Jan. Hindi ako papayag. Kahit visitation right, wala siyang karapatan. Agad na sagot ni Tamara at matalim na sulyap ang pinukol niya kay Jan. I'm sorry, Miss Dilo, pero hindi ikaw ang magdedesisyon yan, kundi ang korte. Sagot uli ng abogado nito. Hindi naman gusto ng client kong kunin ang full custody ng bata. Ang gusto lang niya, makasama niya ang anak niya. Miss Dilo, kahit sa ang korte natin dalhin to, papanigan ng korte ang client ko. Financial aspect at kahit sa ang aspeto ang basahin niyang kaya niyang makakuha ng custody sa anak mo. Tumingin siya sa abogado niya. Hindi rin ito makapagsalita dahil alam niyang may karapatan ang tatay sa custody ng bata. Lalo't kung financial aspect ang pagbabasihan, walang dudang kaya nitong tustusan ng bata. Maliban na lang kung may mga problema ito like addiction, abandon, mentally problem and more. Pero alam naman nilang wala itong ganung problema. Miss Dilo, don't make it hard. Lalo na sa bata, he needs his father. Alam mo naman siguro yun. Alam mo, nanay din ako. Hiwalay kami ng asawa ko pero hindi ko pinagkait ang tatay nila sa kanila. Natahimik si Tamara. Alam niya rin kasi kung gaano kahalaga kay Yam ang magkaroon ng daddy. Okay, pwede niyang bisitahin ang anak ko. Mahina niyang sabi. Joint custody ang gusto ko. Doon mabilis na tumingin si Tamara kay Jan. Hindi. Alam mong hindi ko gustong nalalayo ang anak ko sa akin, di ba? Pasalamat ka nga. Hindi kita dinemanda ng pagkuha sa anak ko eh. Medyo napalakas na ang boses niya sa inis. Alam ko naman yun, pero Tamara please, gusto ko ring makasama ang anak ko. Kung gusto mo sumama ka, pag-araw ko kay Yam, sumama ka. Sasama ako? Suklam na suklam nga ako makita ka tapos sasama pa ako? Pinandilatan niya ito ng husto. Mommy, Daddy, please, stop fighting! Saway ni Yam. Sorry baby. Hinalikan niya si Yam sa ulo. Yam, kung ikaw ang tatanungin, gusto mo din ba kay Daddy? Opo, I want my daddy. Masiglang sabi ni Yam na tinaas pa ang dalawang kamay. Attorney Santos, alam natin na visitation right lang ang pwedeng ibigay kay Mr. Miller. Lalo 3 taong gulang pa lang ang bata. Depensa naman ang abogado ni Tamara. Kaya namin ilaban ang joint custody na gusto ng client ko, pero hindi yun ang point dito. Gusto mo ba talagang umabot pa tayo sa korte kung pwede naman ang agreement custody? Mas makakabuti sa bata kung dalawa kayong magpapalaki sa kanya. Sabi ng abogado ni Jan kay Tamara. Mas Dilo, look at your son. Hindi ba niya hinahanap ang daddy niya kahit isang beses man lang? Napahigit ng hininga si Tamara. Naisip niya dati, halos walang bukang bibig si Yam kundi nasaan ang daddy niya. Pero nang dumating si Jan sa buhay nila, hindi na niya narinig ito, na naghahanap ng totoong daddy niya, kundi ang daddy Jan na nito ang madalas hanapin, at kinukulit pa siya nito na tawagan ng tawagan si Jan pag wala ito. Importante sa kanyang anak niya. Hindi niya kayang nalulungkot ito. Yam, kung hindi mo pa ba nakikita si Tito Jan? Not Tito, Mommy. Daddy, he's my daddy, my real daddy. Okay, Daddy, kung hindi mo ba makikita si Daddy, masasad si Yam? Yes, Mommy, I'll be sad because I love Daddy very, very much. Hindi na napigilan ni Tamara ang luha niya, na bigla na lang pumatak. Why are you crying, Mommy? Ba't pa si Yam? Malungkot na tanong nito. No, baby, na-miss lang kita. Parang dinudurog naman ang puso ni Jan sa nakikitang lungkot ni Tamara. Gusto niya itong lapitan at yakapin pero hindi niya magawa. Ayaw niyang nakikita ito nagkakaganito pero wala siyang pagpipilian. Kapag hindi niya ito ipinaglaban, tuluyang mawawala sa kanya mag-ina niya.
Pumapayag na ako pero 1 day lang. Miss Dilo, alternating week ang schedule ng joint custody. 50-50 shared custody. With this plan, your son would live at your house for 1 week. Then Mr. Miller's house the next week and so on. Napapikit si Tamara at napatingala. Hindi niya alam kung kakayanin niyang ganon. Pag-iisipan ko. Abogado ko lang ang tatawag sa inyo. Tamara baby, please. Stop following me. Stop bothering me. Okay na. Pumapayag na akong hiramin mo siyam, di ba? Ang galing mo. Ang galing-galing mo. May diin ang bawat kataga ni Tamara, sabay talikod nito at tuloy-tuloy na lumabas ng building. Pero sumunod pa rin si Jan. Tamara! Tumim ang bagang ni Jan nang makita si Mike na naghihintay sa labas ng building. Nakatayo ito sa may sasakyan. Let's go. Walang nagawa si Jan kundi sundan ang tingin ng sasakyang papalis. Hindi kita susukuan, Tamara. Hinding-hindi. Sabi niya sa sarili. Makukuha nga kaya ni Jan ang custody kay Yang? Ano kaya ang magiging desisyon ni Tamara?